Okay, Black & Decker portable drill, interchangeable yung head. So, nagka-problem ako dito, i-repair natin. So, ayaw gumana. Full charge ang battery. So, na-troubleshoot ko na to. Dumating na yung replacement parts ko ngayon, galing Shopee. So, papakita ko lang yung pag-repair. So, una, babalikan ko muna yung troubleshoot. So, anong naging problema natin? Ayaw niya gumana. Wala kahit ano. So, first, kala ko battery. Pinalitan ko na, tatlo yung battery ko nito. Pinalitan ko lahat, sinubukan ko. Ayaw pa rin. Tester ko yung battery. Positive naman siya sa 12 volts. So, ngayon, binuksan ko na yung loob para makita ko kung ano talaga yung problema. Papakita ko sa inyo yung troubleshooting na ginawa ko. Babalikan natin. So, ayun, sabi ko nga na-troubleshoot ko na to. Kaya naka-order na ako ng pyesa, pamalit. Papakita ko sa inyo ngayon yung troubleshooting na ginawa ko. Kailangan natin ng multi-tester. So, since alam ko kung okay yung battery, suspect ko ngayon either nasa switch or sa motor. So, para malaman yun, bubuksan natin tong drill. Ito muna to. Tanggal ko na yung mga screw nito. So, mayroon siyang 2, 4, 6, 8 screw. Tanggalin natin, mabubuksan natin. So, yun. So, ang ginawa ko, para ma-verify ko kung alin ang problema, kailangan malaman ko kung umaabot yung 12 volts natin dito sa motor. So, para malaman yon, nalagay natin yung battery. Iaangat natin itong switch kasi mayroon siyang lock na pag wala yung head, hindi mo siya mapipindot. So, yun. Tanggalin muna natin to. Yung motor. Ito na yung pinaka-motor niya. Using multi-tester, dapat may makuha tayong 12 DC volts dito. Pag pinindot natin tong switch, ayun, positive na, may 12 tayo. So, okay ang battery, okay ang switch. Motor ang problema natin. Kaya, umorder ako ng replacement motor niya. So, meron tong gear dito. Tinanggal ko, nalipat ko na dun sa bagong motor. Ito na siya. Medyo hindi ka parehas ng laki. Pero same specs. 12 volts, RPM, and watts. So, tanggalin ko muna ito para mailipat natin. Yung dimension na yung tinignan ko nung order ako ng parts. Binerify kung okay, the same yung specs niya sa volts, 12 DC volts. Then yung dimension nitong shaft and yung dimension ng paglilipatan ko nito. Kasi yun na importante. So ito, parehas naman siya ng distance ng butas na to. Pati yung shaft diameter, nailipat ko nga itong gear. Kailangan kasi natin tong gear na to kasi naka-design siya para lang dito sa mga adapter niya. So yun, nailipat ko na yung gear kanina. Assembly natin ngayon. Tanggalin ko muna yung battery. Okay. Ayan, ito yung motor. Natin. Yung replacement motor niya, may sign, may marking doon na red. So, yun ang gagawin positive natin. So, yung red wire dun sa red dot, positive, negative. Since DC motor to, may positive, negative tayo.
Yun. Naikabit ko na. Testingin muna natin kung nagana. Kanina, testing natin, umabot yung 12 volts doon, hindi umiikot yung motor. So ngayon, testing natin. Yun. Lakas. So yun, solve na. Naka-assembly na lang natin. So, okay na tayo. Yun lang. Bali yung replacement motor, na-order ko sa Shopee. Binuksan ko din tong motor na to eh. Ang nasira dito yung pinaka-carbon brush dito sa dulo. May na-order din na ganun. Kaya lang, umorder na ako nung motor. Pero umorder din ako ng replacement na carbon brush para may spare ako. So ito lang yung papalitan ko dun sa isang nasirang motor ito. Naputol yung pinaka-carbon brush holder niya. So, kaya ayaw niya na gumana. Ngayon ito, pwede kong ipalit ngayon dito. May spare motor ako ngayon para dun sa drill ko. Yung drill na to, 10 years mahigit na sa akin eh. Kaya sayang. Sulit na kung ahiyaan natin masira. So, yun. Assembly na lang. Tapos testingin natin yung mga head. Papakita ko sa inyo. So, ayan. Ayos na natin yung pwesto. Mga component switch, pati interlock. So, lagay na natin. Bago natin ikabit yung drill, yung screw, pwede na natin siguro testingin muna. Yun. Reverse. Okay. So, yun lang yung problema. So, problem solved. Kabit na natin itong mga lock screw niya. Then, meron siyang lock dun sa loob dito. Makikap natin. Okay. Pero yun, okay. Bali, tapos na. Kabit na lahat. Mga 3. Baliktad. Pwede natin palitan. Ito yung sinasabi ko sa'yo, interchangeable yung head niya. Pwede akong maglagay ng circular saw. Ayan. Ito natin. So, yes. So, pwede na siya ulit. Maraming adapter to. Kaya ito yung binili ko, pwede siyang drill. Although pang Lightworks lang siya, hindi siya pang heavy duty. So, circular saw, may jigsaw, meron siyang impact wrench din.
Hindi siya yung planer sander. Napapalitan din sila. So, ayun. Okay na tayo. Then, ito naman ang assembling ko naman. Mapapalitan natin itong loob nito. Yung pinaka-carbon brush na. So, nabuksan ko na ito dati. Nagtutroubleshoot ako. Yung pinaka-head niya. Yun. Makita nyo, ang nasira sa kanya is ito. Dapat yan, since DC motor, dalawa yung carbon brush mo nakasabit. Naputol na tong isa. So, nung binuksan ko siya, durug-durug na eh. So, ito lang ang papalitan natin dito. At, ito yung pinaka-replacement parts na binili ko. May spare pa akong motor kung sakali. So, yun lang guys. Okay, so problem solved tayo dito sa Black & Decker. LBX R12 yung model. Yan. Galing pa tong Qatar. Kung siya yung Amazon. Okay, thank you guys.